Magandang araw mga kababayan ko. This is the day that the Lord has made. Wow, so overwhelming. Kasi ngayon ang ating Vice President nag-announce ng kanyang intention para tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 election. Mixed emotions para sa ating lahat. Kasi finally, napagdesisyonan niya na ibigay ang kanyang serbisyo para sa taong bayan sa 2028 election natin dito sa Pilipinas. So ayun na nga, nag-announce na ang ating Ma'am President Sara na gusto niyang tumakbo sa 2028. Unang-una ay humingi siya ng sorry sa mga kababayan natin sa ating lahat na tinulungan niya si Bongbong Marcos at inendorso niya si Bongbong Marcos sa pagka-presidente noong nakaraang eleksyon. Humihingi siya ng taus-pusong pagpapatawad at sorry sa mga kababayan niya na sana ay bigyan siya ng pagkakataon para maitama ang maling kanyang ginawa na nagsadlak sa atin ngayon. At ayun na nga, sa kanyang speech ay sinabi niya na tanggap na niya sa kanyang sarili na para sa taong bayan siya, na para sa politika ang buhay niya, para pagsisilbi sa taong bayan. Sabi niya, binibigyan niya ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan, future, at kalakasan para magsilbi sa ating lahat. Dahil nadidismaya siya sa trabaho ng kasalukuyang administrasyon na panay-panay ang korupsyon at walang nakikitang matindi at masidhing pag-unlad at pagtulong sa ating bayan. So personally, sa akin talaga very mixed ang aking emotion dahil nai-imagine ko na naman ang pwedeng mangyari sa ating bayan, na kahit nasa ganito tayong sitwasyon ay nagkakaroon tayo ng pag-asa sa ating puso na malampasan natin ang mga pagsubok at maiangat kahit konti man lang ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas, na gaya ng hinangad ng kanyang tatay, si President Rodrigo Duterte. Hi, so ayun, mag-celebrate tayo mga kababayan kasi change is coming again. And kahit papano, meron tayong nasisilip na pag-asa para sa ating lahat. Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay, God bless po. Sana po ay nagkaroon tayo ng pag-asa, lahat ng pag-asa ngayon sa in-announce ni Vice President Sara Duterte. Ayun, habang buhay may pag-asa. Totoo pala ang kasabihang habang buhay may pag-asa. Hindi natin in-expect na mag-a-announce siya ngayon kasi masyado pang maaga para sa pag-announce niya, pero ayun, tapang at malasakit para sa bayan. Para magkaroon ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kaya ito ginagawa ni Vice President Sara. Mabuhay ang lahat ng Pilipino.